Ulitin ko, maaaring hindi nga talaga fruit yung kinain nila. Maaaring nag-sex sila. Listen, sa Genesis chapter 3, nung sinabi na Yahweh, huwag kayong kakain ng prutas. Baka naman inedit lang. Baka ang sinabi talaga ni Yahweh, huwag kayong magse-sex. Wala si Yahweh. Nag-sex yung dalawa. Kaya pala natin. Kasi nabuntis, kaya pala natin. Bakit maaaring sex ang ginawa nung... Maaaring wala talagang tree eh. Maaaring ginawa lang Hollywood yung pagkakakwento sa Bible. Maaaring wala talagang tree. Maaaring nag-sex talaga sila. Kasi tinan mo, nung pagkabalik ni Yahweh, anong sabi? Kinain nyo na. O babae, dahil dyan mabubuntis ka. Di ba yun yung parusa, mabubuntis? Kahit kaninong science mo itanong, wala kang makakaing prutas, tas mabubuntis ka. Kahit kaninong science mo itanong. Pero pagkabalik ni Yahweh, bakit ang parusa sa babae? Mabubuntis ka. Kung si babae, teka, prutas lang yung kinain ko, ba't mabubuntis ako? Wala sa usapan yon. O hindi talaga prutas ang kinain. Maaaring itlog ang kinain. Kaya alam nyo, totoo yung joke. Maaaring totoo yung joke na dami-daming kakainin kasi ba't yung mansanas pa, pwede naman yung... Tas ayaw, nagalit si Yahweh kasi dapat siya yung Hindi, joke lang. Bilang isang Kristiyano, ang mga sinasabi ng taong ito ay isang offensive sa ating pananampalataya na sinasalaula at binabastos ang salita ng Diyos upang magbigay kalituhan at iligaw ang tao mula sa katotohanan tungo sa kapahamakan. Patutunayan ko sa bidyong ito na ang taong ito ay bastos at sinalaula ang salita ng Diyos at siya ay dapat ma-expose. Una, makikita natin kung paano niya binastos ang Diyos at ang Biblia. At mapapansin ninyo marami pong natutuwa sa kanya. Pangalawa, bago pa nailalang si Eva, inutusan na ng Diyos si Adan na huwag kumain sa bunga ng punong kahoy na nakakaalam ng mabuti at masama. Ibig sabihin, mayroon na talagang punong kahoy na ipinagbabawal ng Diyos kay Adan bago pa man nailalang si Eva. Kaya mali po yung bastos na pag-iisip ng taong ito. Pangatlo, hindi pagbubuntis ang parusa ng Diyos kay Eva, kundi ang hirap at sakit sa panganganak. Pang-apat, sex is not a sin. Kaya mali yung sinabi niya na dahil sa pagsisiping nagkasala si Adan at Eva. Ang pagsisiping ay disenyo ng Diyos sa mag-asawa. Inutos pa nga ng Diyos na magparami ang dalawang taong ito eh. Magiging kasalanan lang ang pagsisiping kung ito ay ginawa ng kapwa lalaki at kapwa babae at ng hindi mag-asawa at ang pakikipagsiping sa iba. Ang panglima natin, nagkaroon lamang ng pagsisiping sa Adan at Eva pagkatapos nilang magkasala. Kaya ang lahat ng mga sinasabi ng taong ito ay isang kabastusan at pagsalaula sa salita ng Diyos. Hindi mo pwedeng gamitin ang Biblia sa kabastusan para makapagpasaya ng tao. The Bible says, "Be not deceived, God is not mocked. Whatsoever a man soweth, that shall he also reap." Kaya kung mahal mo ang Diyos at ang Biblia, i-expose natin ang taong ito.